Coach. Tingnan mo, kilala mo si MJ Lopez, yes? Yes. Si MJ Lopez, may-ari ng company yan eh. Alam mo, pinuntahan ko yung office niyan. Just to observe. Kulto. Oh. Pagpasok mo doon sa kanilang office, kung ano yung ginagawa ni MJ, same din sa tao niya. Daw sila may pag-usap. May pag-handshake. Tapos nakakot. Kopya. Nakakot sila. Tapos daway mag-talk. Isa. MJ Lopez yung structure niya. Sabi ko, they're just selling coffee. Like that. Moringa, sir. At saka yung capsule na moringa. Yan. Oo, ganun sila. Tapos si MJ Lopez, meron siyang team, sir. Meron siyang media team. Bawat lakad niya, lagi may camera. Tapos ang music na ginagamit, maganda. Pump up na music ba? Kaya pag titignan mo talaga sa titignan mo sa social media, iba to eh. Ibang klase to. So dumating sa point talaga na yung FB page niya, araw-araw po, libo-libo yung na-PPM. Sir, how to join? Libo-libo, araw-araw, every single day, non-stop. Walang tigil, sir. Hanggang madaling araw, may nag-inquire. Organic lang po yun. Kasi yung mga video niya umabot ng 1 million views. 3 million views. Good business ba? Question po. Yung ads tsaka boost, di ba magkaiba yun? Magkaiba yung ads. Mamaya, tatapin mo. Yeah. Yan ang pinaka-importante din. Paano mag-create ng leads. Okay na ba tayo? Okay na tayo. Sige. Wala nang question? Water po. Sige. Coach water po. Meron ako? So, always remember, yung branding is to create, flow. Pag sinabing flow, ano ibig sabihin ng flow? Influence. So, branding is the conscious and intentional effort to create influence, public perception of an individual, elevating, by positioning them as so sabi ko nga, you can be an expert even if you're not an expert. Start in the basic level. Kaya tama na yun, mag-profile ka ng maganda, mag-quote ka, mag-profile ka, ayusin mo yung bio mo, gandahin mo talaga. Ayusin mo yung bahay. Yung bahay ba? Yun yung branding natin eh. Okay? And in their industry, elevating their credibility. So you have to build your credibility then. Online. Kagaya ko, nag-start ako sa content. Hindi ako public speaker. Noon. Nung mag-content na ako, sir, nung masanay ako mag-content, kaya ko na mag-talk. Normal na lang sa akin. Kahit sinong kausap ko. Kaya ko na mag-create ng contents. Kasi po, ang content pala ay personal development. Kaya pag may nakita akong mahihain na networker, anong lack sa kanya? Lack of personal. Bakit? Kasi wala siyang coach. Correct. Wala siyang coach na nag-guide sa kanya. Kaya pag may mahihain ka nakita networker, sabi mo sa kanya, ma'am, sir, don't worry. Yung team namin, expert kami sa ganyan. We love what we're doing. Personal development. Kasi marami yung kilalang networker na hindi pa rin marunong mag-talk. Ayaw pa rin tumayo. Takot tumayo. Kasi nga, lack of personal development. So, what's gonna happen kasi, iba yung ating approach. Since kayo po ay mostly Christian, right? Yes. So, yung approach mo is purpose-driven. Yung approach mo is, mga video mo is more on purpose-driven. Hindi ka lang concerned sa tao para benta ng product. Concern ka rin sa soul nila. So, ibig sabihin, yung business mo kasama si Lord.
sa kingdom. Yun. Yun. Tama ba? Right way na right way. Very direct. Yung approach ng content mo, kasama ang kingdom. So now, ang kakampi mo na ngayon, hindi na yung upline mo. Si Lord, kakampi mo na ngayon. Yun. That's how we apply the Matthew 6:33. Yes, that's my Yung business ko ay kingdom. Kingdom yung business ko. And people love those kind of yes. structure. Have you seen the movie, The Forge? Ganun mo siya gawin. Yung model. Yung meron kayong sanduguan ba na, brotherhood ba na, pero huwag mong gagawin yun, bawal yun ha. Hindi siya uso ngayon. Meron kayong ganung brotherhood, sisterhood ba na, covenant yun bro. Imagine mo, yung prospect mo pagharap, lahat kayo mukhang leader. Sino itong pinaka-leader? Hindi, lahat kami leader. Yung wala makitang weaknesses. Di ba? So, ganun po. Sinong nakikilala kay Pearl Home? Pearl Home. Yan, yung global. Ano ang binibuild niya? Personal branding. Ang tao, join, hindi sa global. Sa elite sa empire. Ano yung grupo mo, sir? Sinag. Join ng tao, hindi na sa company niyo, sir. Sa grupo mo na. Yun. That's branding. Solid yun. Yes, like you launch it. Branding yun eh. Yung like you launch, pinapromote sa free, hindi yung Yeah. here. So, di ba? Ito, a purpose-driven brand is not just a showcase of skills and accomplishment, but also a reflection of your once deeper motivation and values. This kind of branding goes beyond conventional professional positioning. It connects with others on a more profound human level, fostering trust and engagement. Sobrang powerful nito. Ako, meron akong mga sponsored na brands na ako yung kinukuha nilang model sa kanilang business. Why? Kasi I established my brand. Tama eh. So, I am my own boss at the same time. So, binabayaran lang ako hindi doon sa oras, kundi sa value. Tama. Yung talaga yung Kasi kung naniniwala ka sa sarili mo, people will not question you. So, yan ang dapat mong i-aim talaga. It's more on personal mastery. Ganun mo siya gawin. Ako, ilan kami nag-start sa networking? 20 batch kami. 20 kami katao. Ako lang na naiwan, sir. Lahat nag-quit. Lahat sila bumalik doon sa lungga nila. Yung comfort zone. Kaya pa nakita kami, sobrang layo. Hindi na kami aligned. correct. Iba na. Noong una, okay kami. After ilang taon, sir, hindi na kami magkasundo. We have different perspective na. Ako, ayaw ko ng conversation na hindi aligned sa ginagawa ko. Boring. Boring pa ganun. Diba sabihin sa'yo, ay, nagbago ka na. Yes, nagbago talaga ako. Why? I need a new results. I agree with you, nagbago talaga ako. Kailangan kong baguhin yung number 1, yung bad habits ko. Walang masama sa pag-inom. Ang masama lang kasi, yung maling organization na sinamahan. Kasi hawawa lang kasi yun. So, ganun. Kahapon, yung kasama ko kahapon, we're just one team. Pero iba-iba yung business namin. Yung isa, may-ari ng salon. Yung isa, meron siyang Japanese restaurant. Yung isa, nasa construction. Yung isa, nasa real estate. But we are in the same organization. Naghihilang kami patas. So, ganun namin ginagawa yung relationship namin. So, it's branding talaga. Kaya nga tayo tumagal sa itong topic eh. Kasi ito yung pinaka-boring type na topic, but ito yung pinaka-importante na ma-develop ng isang organization. Kasi hindi ito pinag-usapan eh. Gaano? Sa mga company kasi, pinag-usapan na kasi yung puro product, motivation. Correct. Pero yung dig deeper sa branding, hindi siya pinag-usapan.
So, 5 tips to branding yourself. Number 1, define your brand and become an expert. Sabi ko nga, sir, hindi kasi yung expert eh. It's okay. Bakit? Si teacher, lahat ba tinuturo niya? Alam niya lahat. Hindi. Anong ginagawa niya? Si teacher nagtuturo bukas. Yung nagtuturo niya bukas, anong ginagawa niya ngayon? Lesson. That's how you do it. Do it first. Then, Yeah. So define your brand and become an expert. Yung tipong pag tinawag yung pangalan mo, alam agad nila kung sino yung papasok. then, Yun yung branding na tinatawag. Solid yan. And number 2, establish a presence. So kailangan naka-online ka. People follow those online creators, influencers. Number 3, generate brand awareness through networking. Kagaya ko, marami akong connection sa ibang networking. Mga top icons. So, minsan nag-meeting kami, kapi-kapi lang. And we talk about business, collaboration. Ganon. So, ito yung 3 C's, by the way. So, the 3 C's of branding. Number 1, clarity. Be clear in who you are and who do you want to be. Kailangan ngayon palang klaro na sa'yo. 10 years, 20 years from now. Sino ako? Kasi ang hirap kasi lumagad sa isang lugar, naka-blindfold ka. Sabi nila, Mike, risky pala ang business, Mike eh. Anong sagot ko sa kanya? Sa tingin mo? I agree with you. But, magkaiba yung risk na calculated. Ang risky na tinatawag, sobrang risk. Tumambay ka din sa kalsada, nakapiring yung mata mo. Mamamatay ka doon. Tama ba? Same din sa business. Sasali ng business, pero wala siyang clarity. Yun yung mga moment na palipat-lipat ng ibang company. Kasi nga, hindi niya alam ano yung gusto niya. But, kung yung grupo niyo, meron kayong alignment, clarity, sa bawat isa, you help each other, mag-stay yung tao. Kasi ang tao, nag-stay yan, hindi dahil wala na siyang ganong kita. Some people stay because of what? Tsaka yung right direction na Direction. pagtunguhan ng group. Kaya nga si LeBron James, hindi siya gaanong ina-acknowledge sa GOAT. Kasi si LeBron palipat-lipat. Ang totoo talagang legend, si MJ, si Kobe. Kasi they stick to the one brand. One company, isang paniniwala lang sila na I am the best. I am the best, I am the best, I am the best. Si LeBron, palipat-lipat ng ibang, from Miami, saan napunta? Cavaliers, Miami. Wala siyang loyalty. Kasi for him kasi is business lang. Hindi yung relational. Kaya pag may natanong sa'yo, risky ba yan? Depende po sa risk. Kasi starting a business na walang clarity, risky talaga siya. But, in our team, sa grupo namin, we have a structure naman po. We can help you step by step, 90 days, para ma-develop yung character mo at the same time, makapag-build ka ng successful online business. Hindi ko nga, magkaiba yung tumatawid na nakapiring. Iba yung tumatawid na wala kang piring, subconsciously alam mo na mayroong parating at mayroong parating. Tama ba? Antay ka na ng timing, pag wala na, tatawid ka na. So, iba yung risk, iba yung calculated. And as a Christian, we take risk calculated na align sa kingdom. Ang hirap kasi mag-business nang wala tayong idea. Bro, imagine mo, kausap mo, congressman. Adult, tell me about the risk. Eh, since may alam ka na, paano explain? Ang tao kasi, hindi nila gusto marinig yung eksaktong sagot.
What they want to hear from you is yung confidence mo. The way you answer. Yung-base sila sa Exactly. Kasi pag sinagot ka na wala na, patay na. Kill na yung sale, patay na yung benta mo. Kasi duda na sila dun eh. Wala, ito ba yung sasamahan ko eh, parang ano eh. Parang hirap samahan ito, parang ano eh, hindi sa confidence eh. Sigurado. Kaya nga, nung meron kami mga talk, sir, way back doon sa Quezon City, ang audience ko artista. At ang taas ng kilay nila sa nung simula. Yung kilay, ang taas ng kilay. Sino ba to? Ay, ganoon. Pero people buy confidence. Kasi nakita nila yung mga speaker, ang babata, unstoppable. Yung speaker, unstoppable, mga bata, mga bagets, pero iba yung spirit. So naniwala sila, hindi dahil sa product lang. Sumali sila dahil sa confidence ng organization na yan. So they are willing to give their money. Hey, ito yung pera ko, akin yung product. Ganon. Kasi confidence kayo. Paminatan sa'yo, risky ba yan? Scam ba yan? What do you mean? Ano ibig sabihin yan? Ma'am, sabi sa'yo, ma'am, scam ba yan? Anong sagot niyo po? Discount ka na ba? So, Depende sa'yo kung paano mo about business. So, sabi ko, depende sa'yo kung paano mo gagawin. Paggalaw ng business. okay. Discount ka Depende na sa ba? phone mo. Yeah. Scam ba yan? Discount ka na ba? Ha? So, Pwede ka ba yan? Bakit? Discount ka na ba? Before ka sumagot, try to dissect. Try to learn the behavior. Pati emotion dun sa sinabi niya. Aralin mo kasi yun. Huwag ka muna sumagot agad. Try to pause few seconds. Tapos replyan mo by wisdom. Ma'am, I understand. Thank you so much for your concern. What do you mean by that? Enlighten me po. Kasi hindi kita pwedeng matulungan, hindi ko alam ano yung problems. So lumalabas para kang doktor. Siya yung kliyente mo. Dinadiagnose. Pasyente mo siya. Ma'am, kasi ito yun. Kaya ako sa tinatanong kasi hindi ko pwedeng sabihin na itong product ko o service ko ay angkop sa inyo. Para, sino ma'am, baka yung problema niyo po, kidney. Mamaya, ang maoperahan ko yung puso mo. Ang tawag doon, malpractice. So, as an upline, your job is to consult sa problems ng kliyente mo. Huwag mo siyang bentahan agad na hindi mo alam ano yung problems. Kaya yung concern niya, hindi yung negative. Anong tawag doon? Concern lang yun. Ma'am, by the way pala, sabi nyo kanina, na-scam. Na-scam na ba kayo? Narinig mo lang. Sabi niya, narinig ko lang. Saan po? Now you dissect the problems. Ma'am, my last question is, kaya ka nag-message sa akin because gusto mo na makaiwas sa scam. Yes? Yes. Ma'am, good news po. We're not scam. And let me show you, ma'am, our blueprint. Ma'am, anong prepare niyo po? Online or face-to-face? So, kailangan mo nang mag-appointment setup. Ma'am, anong prepare niyo po? Weekends or weekdays? Huwag mo sabihin na kailan siya available, ha? Kasi tatanggihan ka niya. Correct. Sabihin mo sa kanya, ma'am, ano pong prepare niyong days? Weekdays or weekends? Sabi niya, I think okay ako sa weekdays. Ma'am, anong araw po yan? Monday or Thursday? I think Tuesday ako. Ma'am, AM or PM? Be specific sa question. Ganon ka mag-invite? Hindi ako. Pag may time ka na lang, ma'am, patay. Patay ka dyan. Automatic, tapos na yung usapan. Imagine mo, araw-araw, meron kang ganung prospect, same yung approach mo. Same approach, same strategy. What's gonna happen? Na ma-master mo yung approach ng closing. Paano mag-close? Paano mag-set ng appointment? By the way pala, taga Batangas kasi ako. So, can we meet up halfway? Saan? Sa Tagaytay. Maybe sa ibang place. Meet up yon. At least before ka nakipag-meeting, meron na kayong, clarity. Kung gusto mong gawin face-to-face. Ako sa ginagawa ko, sales funnel yung pinapadala ko. Meron akong landing page sa pinapadala sa kanila to explain my business. Hindi na ako.
So, depende po sa approach natin. Sometimes, tumatawag sa kanila yung team ko. Yung mga callers. Depende kasi sa structure ng business mo eh. Sa inyo kasi, ang pinaka-perfection nyo kasi is i-meet up nyo ng personal. Or dalhin mo sa office. Yan ang pinaka-the best way. So, ganun po. At by the way, hindi lang po isang objection. Maraming objection, di ba? Mahihayin kasi ako eh. Ay, networking kasi yan eh. Ano pa? Ano pa yung sabihin na? Mahal kasi yan eh. Mahihayin ako eh. Ano pa? Marami, di ba? That's why, kailangan mo ng clarity. And you have to invest din. Kaya nga dito, kailangan dito, walang sugarcoating. Networking yan? Yes, absolutely po. I love it. Iba yung energy na pinapasa mo sa kanila. It's all about transferring of energy. Alam mo, merong survey no, na if you spend time sa mga top performer, 30% ng power nila, ma-absorb mo rin. If you spend time sa mga top performer, but if you spend time sa mga lousy, sorry sa word, Yes. reklamador, lazy, yung power mo, kinukuha din nila. Mahawaan ka. Kaya it's very important na alam mo yung structure ng company mo, ng grupo mo rin. Okay, so ano pa? Be authentic. People love authenticity. May nag-PM sa akin, kasi nakita niya yung post ko. Christian siya, taga Hong Kong. Sabi pa na niya, bro, tell me, magkano na kinita mo? Anong sabi ko sa kanya? To be honest, to be fair, actually maliit pa lang naman. Now sis, let me ask you a question. Kung sasabihin ko sa yung kumita na ako ng 20 million or 5 million in just 2 months, maniniwala ka ba or hindi? Sabi niya, scam. Exactly, sis. Because building a business takes time. Be transparent. Ganun ko sagutin yung question. Kasi maaring nag-ads ka, di ba? Nag-ads ka. Ang dami mo inquiries. Ang problema, hindi mo alam pa paano sumagot. Tama. Yun ang maging problems mo ngayon. Ang daming inquiries. Ang problema, hindi mo alam pa paano sagutin. Inquiries. Apply. Kung sabihin ko. Apply. I-apply galing yan. Yeah. Kaya, I'm gonna, guys, meron din po akong bigay sa noon na po, na codex. Código po, in short. How to answer Handle. objection. Yeah. Tagalog po. Don't worry. Yay! So, yun po yung ano. And ano pa? Constancy. Express your brand. All communication. Determine where you want to fit in industry. So, sa inyo kasi, network, actually helping people naman kayo eh. People helping people business. So, yun yung market. So, how personal branding helps business grow online? Number one, so ito yung benefits ka man kapag nag-build kayo ng credibility online. So, iba yung credibility mo sa mga kakilala mo. Tama yan. Tama. Pero iba yung online kasi mas massive dito eh. Dito kasi, meron ditong overnight natin na viral. Once na nag-viral ka, boom. Pag nag-viral ka, tama yung structure ng content mo, ito yung benefits. Yeah. It will help your business stand out from the crowd. Establish trust and credibility with your audience. Alam niyo ba, ang mga Pilipino right now, ito yung percentage ng mga buying behaviors. Based po sa survey namin, kaya sila bumili kasi meron sila napanood na video. Ikaw, nung nag-upload sa TikTok, ano napanood mo? Sa TikTok. Before ka bumili. Video. ni Sir Ken, bumili siya ng later nung sa araw. Pero video, di ba? Video. Hinanap siya. May influencer. Video. Merong content creator na napublish ng video. Tapos sa kanyang video, sa baba, meron dong yellow. Yellow basket. Basket. Ang tawag doon is add to cart. Sales process nila yun.
Kaya ang topic natin talaga is content. Kaya ka mag-content because alam natin na mayroong 51% buying behaviors ang mga Pilipino. Tama. Pag maganda yung content, binigay. Yeah. Diba? Tingnan ko sabi niya. Sa US, 81%. Okay? Ano pa? Grow your business 0 to 10x. Imagine mo yung kompetensya mo, hindi gumagawa ng contents. What's gonna happen? Wala. Isolve na sila. Dissolve sila. Kayo, hindi. Mag-i-evolve kayo sa market. Kasi yung kalaban nyo, na networking, ayaw pa rin mag-adapt. Takot pa rin sila. Yung may-ari, hindi mo napansin yung company nyo, they spend a lot of money sa mga video nyo? Hindi mo napansin? Kasi nung pinapitan nyo sa akin, di ba yung video? Yung company mo, nag-invest sa mga videos. Kasi alam nila yung buying behavior sa Pilipino. Hindi nila sinasabi na sa tamang pagkasabi. Pero alam nung may-ari ng company nyo, ang buying behaviors ng Pilipino, 51%. Pinag-aralan na kasi nila yan. Before nilalagay sa Pilipinas yan, they study a lot. Kaya yun yung purpose. Ba't ka mag-create ng contents? Hindi natin nila-maximize yung videos nila. So sabi ko sa last, no, you can attract potential buyers, clients, or even investors. Ito hindi lang ito basta-basta, theory. Kasi you can attract potential buyers. Ako, kagaya ko, hindi po kakilala ang nagpayaman sa akin. Hindi po. Strangers. Mas marami kayo. 90% po ng network ko ay strangers. 10%, medyo nagduda pa nga sila eh. Ayaw lang maniwala sa atin. But, yung mga strangers, they're willing to give their money to you para masolve yung problems nila. So, ganun. Next. Think about it. Si McDonald's. Kapag sinabing SM, sino yung unang naisip mo? That's branding. Kapag sinabing Railway, sino dapat na maisip nila? Ikaw dapat yun eh. Tama. Sa kanilang isipan, ikaw yun. Pag, sa Mindanao, may usapan doon. Oy, Railway eh. Ay, kilala ko yung pinakamalupit dyan, si Adolf. That's branding, bro. Kilala ka kasi. Kailangan kasi, ilagay mo yung sarili mo sa kanilang brain. Nasa subconscious mind ka na. Yeah. Ako, pag sinabing faceless at saka coffee, maisip na si Mike. Pag sinabing faceless marketing, na nakatalikod na naglalakad, si Mike yun. Ganun ko i-establish yung presence ko sa online. Wala akong ganun sinasabi, di ba? More on faceless lang ako eh. Tapos coffee. Yan. Sobrego. Okay? Si McDonald's. Sino ang unang maisip mo? Ray Kroc. Dati kong employer yan sa Canada. At alam niyo ba, ang business ng McDonald's ay hindi burger. Real estate business. They collect royalties month after month or every year. Kaya yung business mo, bro, you are not into networking business, by the way. You are into transformational business. Yung business mo, transformation kasi. Yung product mo, kayang magpabata. Kaya nga transformation eh. So, ganun. Pag sinabing MacBook, sinong unang maisip mo? Apple. Steve Jobs. So, this kind of leadership, itong tao, alam nila yung branding. Sa simula pala ng company nila, they establish a solid branding na. Kahit mawala na siya sa mundong ito, kilala pa rin siya. Tama or tama? Tama. Buhay pa ba siya? Yung gumawa nito. Kaya na, sir. Anong kinamatay niya? Pancreas. Cancer. Okay? Ito, kilala mo to. It's either you hate him or you love him.
tubig sa amin. O, kilala mo yan. Dapat yung grandmother. Pero kilala mo to. Depression is like, Yes. Pero alam mo ba, kahit hate na hate mo to, di ba? Alam mo ba na marami din siya natutulungan empleyado? Yes or no? Family. Yes. Kaya nga minsan, hati yung opinion dito eh. Some people, gustong-gusto siya, ang iba naman hate na hate siya. That's the reality of life. What if isang araw, i-hate ka rin bro, anong maramdaman mo? Part of the life, man. Pero part of life, Same din naman siya. Kasi mas mataas yung level ng mastery ni bilyar. Iba mag-isip po ang bilinaryo kumpara sa mga average. Kaya nga dito, let's practice gratitude na. Wala nang hatred. Please. It will not help you papunta sa tuktok. Imagine, ma'am, sir, pero bigyan niyo lang ako. ito. Imagine, this is you. At ang goal mo, umakyat dito sa tugatog ng tuktok ng bundok or sa big dreams mo. Kaya lang, marami kang bit-bit na baggage. That's emotion, self-limiting beliefs, ugali natin na matagal ng panahon, and you want to climb up. Sa tingin mo, madali o mahirap? Ang hirap po magbitbit ng grudge, resentment. Kaya meron akong student sa Tagaytay, doktor po siya, ang problema niya, resentment. Kaya ang teaching ko sa kanya, it's more on forgiveness in biblical structures. Kaya nangyari, si doktor, iyak ng iyak. May kasamang sigaw. Yung 40 years niyang bit-bit na basura. Kaya nga, sa high level ng mastery, nakagulat. Ituturo sa atin, magpatawad ka. Kasi yung past na yan, hindi na siya makatulong sa present mo. You have to let it go. Tama. Now, kung ayaw mo pang bitawan yan, enjoy mo lang yan. Tingnan natin, ano mangyayari. Okay? lugi ka pag hindi nagpapalagay. So, ganun. Patawad na. Patawad. Please. Kaya nga building your business, Wala patawarin mo. kapag ando na kayo sa guys, ando na kayo sa tugatog ng tagumpay, be talaga. People will hate you. By the way. Kaya ngayon pa lang, kung meron ka pang hatred at gusto mong puntahan itong level na ito, Anong pupuntahan? Pupuntahan nila. you have to let it go. Those baggages. Ako, ang epekto sa akin ng self-mastery, after ng training namin, ito ginawa ko After ng training namin, 3 araw na training, nagpatawad ako. Tol, gusto ko lang masabi ng forgive me. And I love you, bro. Ang gaan Alam mo, after nun, yung blessings, ang gaan. Kasi nag-let go ako ng emotion. Matagal na pala, mama ko, kailangan ko patawarin. Papa ko, yung dati kong girlfriend, na nilulukdan ako, kailangan ko siya patawarin Kailangan ko agad talaga. Depende po sa gusto mo. Ako kasi talaga I call. I call talaga And lastly, sarili mo. Patawarin mo ako, please. I'm sorry. I love you. Please forgive me. Lord, I need you. Kapag ganun ka sa business mo, everything will shift into positive. Lahat na makikita mo, opportunity na. Wala nang hatred. Kaya sabi ko nga, people, they hate these human beings na may-ari nito. Hindi nila alam na yung mga tao na yan, they're also helping our economy. Imagine mo kung wala ng Apple. Look for the positive side. Bagsak ang economy. Kaya your job as an entrepreneur is contribution ang gagawin mo. Forgive you. So sa pagangat mo dito, maybe yung content mo, maging purpose yun Hirap pa. Di ba?
Kailan ba tawagan pa? It's up to you. Depende sa gusto mo mangyari. Kasi, na-shoot yung ano eh, yung deeper na. Yeah. Tatawagan ko ba siya? Alam mo, May ganun eh. na-discover ko no, sa mga student ko, batayin lang mag-content. Kasi meron silang pinagtataguan. Meron silang pinataguan. Meron akong nabasa na sabi ni Lord dun sa bago ka pumunta sa altar, pumunta ka muna dun sa dun sa, siya yung, pwedeng siya may kasalanan sa'yo, ikaw may kasalanan sa kanya. Yeah. Tapos siya ka bumalik sa kanya para mag-worship. Exactly. Kasi gusto ni Lord yung heart mo clear. Tama. So, sabi niya sa Bible, hindi natawag eh. Yeah. Alam mo, meron kami mga retreat na ginagawa. Ang topic is hindi geto. Wala kami itong topic. We just sit on the floor, on the grass. We just talk about heart set, soul set, mindset. Yan lang ang topic namin. Alam mo nangyari? After nung training namin, production ang nangyari. Bumuhos yung production. Unstoppable talaga. Kasi may Kasi nag-let go eh. Sabi ko, hindi niyo pala kailangan ng content. Hindi niyo kailangan ng ads. Kasi magaling na kayo eh. Minsan, dadaan pa yun sa content. Paid ads, mastery, yun pala. May mga topic na, yun lang pala yung kailangan ko. Hindi mo kailangan lahat eh. Kasi connected yun sa emotions kanina, Yeah. di ba? Kaya ka hindi mapag-content kasi mayroong resentment. Yes. Kasi nag-hit ka pa eh. Kaya pag nag-content ako, hi guys, what's up today? Sobrang clear, magaan. Sa GC ko, sa GC ko morning pa lang. Hi guys, today is Monday and let's start our day with love and gratitude. Video ko yan tapos sising ko sa GC. Umaga pa lang ngayon, nangyari, nahawaan sila ng video ko. Tapos sa dulo, sa ending, hi guys, tapos na po yung araw natin and today I'm so grateful dahil today marami ako nakausap po prospect, plus karoon ako ng 2 sales. Grabe talaga, I'm so pumped up today. So patapos na yung araw, but still, I'm so grateful kay Lord. Grabe yung blessings and alam ko, ikaw yung next. So ganun ko ginagawa yung duplication ko sa networking ko. Ako mismong leader, I take action. Yeah. Amazing, di ba? Yes. Hi guys, can I pray for you today? So meron akong ganung message sa mga leader ko. Even my pastor, I message them. Hi pastor, gusto ko lang sabihin sa iyo na I really appreciate you. And I love you as my pastor. Thank you and God bless sa buhay mo. Alam mo yung pastor ko na napadaan ako ng message, grabe talaga. Emotional siya ngayon. Naiyak-iyak pa nga siya eh. Kasi nga, even if they're leaders, mabigat din kasi yung ginagawa nila. Believe me, pag naging pastor ka, it's hard. Kasi lahat ng emotion, sasaluhin mo lahat yan. Lahat ng problems. Naintindihan na kita. Kaya alam mo, kapag meron kang leader na, na ganun, naku, blessings po yan. Ang hirap maghanap ng matinong leader. Especially right now. Kaya you have to appreciate your leader. Ako, leader ko. Coach, can I meet you up? For what? Lunch tayo. Ako bahala. And I have question. Lagi ako may question, lagi. Kapag nag-meet up ako, lagi ako may question. So it's all about development. Kaya yung applying ko, ano sa akin eh, parang, yeah. So, let's go back to the, before tayo mag-break. The future currency is no longer money. It's trust. Hindi na po yung pera lang. It's all about trust. People follow you because they know you, they like you, and they trusted you. And they're willing to give their money para masolve yung problems nila. Kaya pala hindi natin ma-attract yung mga high people. Kasi wala po silang trust. Yan. And who are these people, by the way? Sino yung mga tao na yan? People and leaders who are available
Online. Online sila. Available yung mga tao na yan. Alam mo, ito yung mahirap tanggapin, sir eh. It's hard tanggapin to na kahit pala sobrang galing mo sa face-to-face, if nobody knows you online, you're ghost. Ang hirap tanggapin, promise, nung simula. Sabi ko, ano? Kaya doon na-start yung content. Kailan yung content ko, purpose-driven. It's all about intentional. Kasi kahit sobrang galingan natin eh, kung nobody knows you, imagine mo na sa mundong ito, diba, we're like temporary, diba? Imagine mo, meron ka mga content sir, sa YouTube, sa TikTok. Kahit po tayo mawala na sa mundong ito. Tapos yung mga apo-apo na. Yung apo-apo. Uy, lolo ko yan. Yes, that's it. Idol ko yan. Eh, wala kang content eh. Wala kang content eh. Hindi ka kilala. At least meron kang legacy. Ay, tito ko yan. Modern. Isa yan sa pinakamagaling. Ngayon, yung structure mo, yung business principle mo, mamanahin nung generation mo na. I-adapt na nila. Kaya yung pamangkin ko, mga kido sa bahay, they're following my social media. Ang lupit. Kaya yung pamangkin ko, marunong magbenta. Pati ako binibentahan niya. Ng kanyang drawing. Kasi artist siya eh. Sabi na, Ninong, ikaw nagturo sa akin eh. Kaya dapat ikaw unang maniwala sa akin. Sabi ko, tama eh. Tama talaga siya eh. Teaching ba? So, people follow you because you have a system and vision. Ang system kasi, bro, ganito yun. Ang system, ito yun. Why we need system, by the way? So, hindi lang porket may grupo na kayo, wala kayong system. So, you have a system. So, yung system nito, ito yung makapag-save ng life mo. Kasi pag wala kang system, it will not save you. Maaaring kumita ka ngayon ng 1 million per week. Stress ka naman. Ikaw pa rin magaling. Dapat ang goal mo is pass the baton. Pass the baton. Pass the ball, bro. So, yan ang game sa networking. Pass the ball. Sa simula, ikaw muna mag-aral. After that, you create momentum, you get results, pass the ball. Pasa mo. Doon sa karapat-dapat. Hindi yung ikaw lahat. Napasahan. Thanks, brother. So, ang system, saving yourself, time, effort, and money. Yung pang tipong pag may nag-enroll na bago, mayroon ng plug and play. Yun. May plug and play na available na. Kahit si upline hindi available, kahit isang buwan, the business will run itself. Kasi Kahit si upline nagbakasyon pa. Kasi kailangan niyang gawin yun. Kasi for sustainability ba? Pero yung sales machine nyo, hindi tumitigil. Yung lead system nyo, hindi tumitigil. Kasi, saving yourself time, effort, and money. Imagine mo kung ito naipasa mo down the lines. May mga time, sir, may mga time na andun ako sa probinsya, 1 week, 2 weeks. Yung income ko, ang laki pa rin. Pero nung simula ako, yung effort ko, 1,000%, ang ita ko lang 1%. Nung bago pa lang ako. Pero habang tumatagal, lumalalim yung ugat. Ang liit na ng trabaho, puro ka na lang, doon ka lang sa motivation ka na lang, ikaw na lang yung motivational leader na tinatawag, pero you done the work. Ginawa mo yung trabaho, di ba? Yung system, yung structure, yung plug and play, at pag na-build mo naman siya,
Hayahay ka talaga. Yun yung tipong weekends. You're not doing network. You're just doing your calling, your passion. Family. At the same time, meron kang me time. Sino may me time dito? Do you have me time? Meron ka ba me time? At least 2 hours per day. Na please don't disturb me, even your husband, your wife. Meron ka me time, you have to listen, to learn, to meditate, to pray. Why? Kasi pag hindi mo ginawa yan, mababurnout ka. Alam natin yung pag-akit sa bundok. Takes energy, di ba? Kailangan mo ng me time. Ang tao doon, self-love. Hindi selfish yun, ha? Self-love. Regardless kung single ka or may asawa ka na. Kailangan mo ng structure. Me time, 2 hours lang naman. Can you do it? Magwawala. 2 hours. Yeah, pero kailangan mo siyang gawin. You have to start. Yes, find the way. Yung mother ko, alam na agad ng mother ko na meron akong me time eh. Me time. Self-love yun. Hindi selfish. Remember, no, your body is the temple of the... Therefore, you should take care of your body. Your mind, your soul. Ingatan mo siya. Meron talaga. Okay? That's system. Meron kang sistema sa sarili mo, sa team mo. Tapos, ako, ginagawa ko, no, guys, kung meron kayong concern sa Sabado sa Linggo, please, message me Thursday pa lang po. Because I will not respond. Parating ng Sunday. And that's part of the agreement. Ang hirap siyang i-implement, pero I believe yun yung gusto mo, di ba? Kailangan mo lang simulan. Na kailangan mo rin matulog ng matinong oras. Sa simula kasi may puya talaga. So, sa system, eto sa system kasi, medyo tumakal tayo dito, no? Sa system kasi, kasama rito guys yung 4C. Yung 4C kasi dito, kasama yung coding. Pag sinabing coding, automation yan. Yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw, na kaya mo namang i-automate para makasave ka ng time. Automate mo yung process. Number 1, recruiting. I-automate mo. Saan? Galing sa Instagram, galing sa Facebook. Yung recruiting mo, use automation, by the way. Kagaya ko, di ba? Dito ako, di ba? Nagutok. Pero, I'm applying the automation, by the way, coding ko. Yung sales team ko, sila yung taga-trabaho dun sa inquiries. Yung team ko. Ako lang yung nag-create ng system. At kailangan ko siyang gawin. Why? Para makalaya ko. Ang purpose ng business, para magkaroon ka ng time freedom. Hindi, hindi burden. Nagiging burden pa kayo. Anong oras na, bro? 12:05 po. Okay, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Kailangan, I don't know kung meron ba itong rest pa dito. I think meron naman sa tabi-tabi. Tapusin ko lang to. Content. Pag sinabing content, ito yung SOP. Standard Operating Procedure. Ito yung mga tinatawag na Bagong member si ma'am. Tama? Ma'am, pagpasok mo pala, meron na onboarding. What to do next? Meron kayong SOP. Standard Operating Procedure. Kasi maaaring meron kang coding. Ang problema, wala kang content, SOP. Sasablay pa rin yung business. May struggle yan. Okay? Next, cash leverage. Use money. Gamitin mo yung pera para makasave ng time pa rin. Kagaya ko, hindi ako marunong sa website. So, I have a people na gumagawa ng design ko para sa akin. Editing, presentation ko, hindi na ako gumagawa po, by the way. I don't do it anymore. Dati ginagawa ko lahat-lahat yan. Pero nung na-realize ko, I want to save my time, so I use cash leverage. Sa simula, mahirap to gawin kasi wala ko pang pera. Pero kung buo po kayong tutulungan,
para makagawa ng system. Yung basic na system ng SOP, mas mabilis yun. Mas madali. Kunwari, yung video ko na pang-ads, wala namang time edit. Yung editor ko, siya yung magtatrabaho. Katulong ka pa. Yeah. So, sa networking kasi, you are not the real owner, di ba? Tama ba? Pero you are an entrepreneur sa loob ng networking mo. At kapag kumita ka, kaya mo magbigay ng trabaho. Yes or yes? Yes. Maybe yung kapitbahay mo, marunong mag-edit. Kunin mo. Tama. Yung tita mo, accountant, tita, help me. Kasi baka hindi mo alam, baka marusta yung pera mo, tita. Kailangan mo ng advisor. Dapat makipag-collab ka. Lastly, ito yung 4C. Lastly, contribution. Contribution ka lang. So, ang contribution kasi, No? galing ito sa word na ito. Pakibasa po. Shidaka. Ang chidanga po ay Hebrew word. Ang ibig sabihin ito guys is righteousness, contribution, and charitable. Jewish po ito na lingwahe. Jewish. Business secret. How to be successful. Chidaka. Ang good news, yung business mo, naka-program for contribution. Serving. Righteousness, Tama ba? contribution. Yes. Yung business nyo, naka-program siya dito. Yes. Ibig sabihin po nila yung mga talaga dito. Kailangan mo lang maintindihan to. Para after ng training natin, go ka na. 100%. Wala nang 98%. Just give 100%. So ganun po yung, yun po yung force na ginagawa namin. Yung kahapon sa beach, ito yung topic namin. Kahit nag-enjoy kami kahapon, ito yung topic namin kahapon. Ng mga kasama ko. Kasi may kasama ko doon na Master in Finance. Para sa kapirahan, ang galing talaga niya. Even yung company sa kanila lumalapit na para ayusin yung finance. Kunwari yung ProLife, yung mga big company dito sa Pilipinas, lumalapit sa kanila, pati embassy ng Pilipinas, para ayusin yung kanyang system. Ganun siya ang galing. Kaya, bottom line is, yung business mo talaga ay nakaprogram kayo to help other people. Sabihin, may pera din. Malaking pera din. Kasi pag na-achieve mo yung rank dito ba? If you get the rank, Pera talaga. ay hindi lang basta pera. Massive, Condition and extra, ordinary. Lastly, you have to build your credibility. Number one, sa tao, sa bangko. Your best friend sa pag-business, dalawa lang naman eh. Tao at saka bangko. Huwag na huwag mong sirain talaga yan. Habang nagsimula ka pa lang Patrice, build your banking credibility. Para sooner or later, pag kailangan mo ng 10 million, madaling mangutang sa bangko. Ngayon pa lang, ituro mo na yan sa baba. Down your, yung siblings mo, kapatid mo. Be intentional. Kasi, ang narito akong problema sa Pilipinas bagsak yung credibility. Ako, may nangutang mo sa akin. Pag alam ko walang kasi magbayad, binibigyan mo na lang. Why? Kasi alam ko, kapag hindi sila kabayad, relationship, credibility. Kaya, ito yung tinuro sa akin ni Grant Cardone University sa US. Grant Cardone University. Build these two area, my friend. Ano yan? Tao? Sa bangko. Tao ba? Pag may kaibigan kang mayaman, alagaan mo yan. Don't betray your best friends. Anong ginagawa? Inuutangan. Nagsabi kinalimutan. Kilala Kaya pag may kaibigan kang mayaman, outline mo mayaman na, dapat dumikit ka talaga dyan eh. Don't destroy your relationship. Kasi someday, people will join you sa tamang panahon. Paano kung sira ka? Paano kung inaway mo yung prospect mo? Wala kang malapitan.
paano isang araw maglo-loan kailangan mo ng 5 million kasi magtayo ka ng sarili mong parlor or coffee shop. Isira ka nga sa bangko. Ang daming ganyan. Sira sa bangko. Kailangan i-best mo yung bangko. Lahat. Sino may bangko na yan? BDO. BPI. Mag-open ka ng account dyan. Tatlong bangko, open ka ng account. Tapos paunti-unti, mag-build ka ng credibility mo. Hulog ka, tapos kunin mo yung pera, gamitin mo, balik mo ulit. That's how you win in finance. Sabihan ka nila ng Yeah. Pero huwag mong gamitin sa gamitin mo sa tama. Para after 10 years, 5 years, kasi remember kapag nasira ka sa finance, sa credibility, matitrace ng yan, credit, yeah, matitrace ka eh. In the future, yung lola mo, palutang. Sira yung pera, kanyang finance sa mga banking, madadamay ka. Damay ka. Why? Kasi yung apelido mo. Oo. Yung apelido natin, ang pinaka susi para mapagkatiwalaan tayo. Kaya it's not to content, it's more on credibility online. Meron ba kayo Meron ba kayong Meron ba kayong aha moments? Yes. Yes, marami. Sa mga Realization. I could pray. Kailangan itama. Lalo sa digital sir. Yeah. Digital. Kasi actually yun before naman kasi ma-share ko lang din naman. So before kasi pinanggalingan namin Sir Bano talaga, meron namin tinatawag na traction marketing. Pero kasi more on hyping doon. Yeah. And eventually, hindi ko lang talaga na-realize na talagang people will like dun sa quality na meron na sinabi mo. So for example, yung video kagabi ng asawa ko, ang goal ko lang talaga, kaya rin talaga gusto namin eager na mag-active sa speaking engagement sa companies, makapagawa ng somehow na ganito. Na may portray namin yung who we are in the real life, Yeah. offline, not only online. And eventually, I posted it last night. Ngayon may 1,000 views na siya. So parang ang sa akin naman, hindi, may mga teknika ko na dapat na gawin. Kasi ang asawa ko talaga hindi ito marunong mag-post, maniwala kayo sa akin. Wala to ako lahat yan. Maybe sir, Oo. hindi siya ganun sa ganung level, maybe siya yung support mo. Oo, pero ang nakita ko sa rin nga, sa training niyo pong talaga ito, it will be super fun at the same time. Ano siya? Sobrang laki ng matutulong. Kasi kung ibibase talaga namin sa Riwi kasi ang daming naming international travels. Like last year, naka-anim ako eh. Yeah. Paano pa sila? Reservando, paano pa? So sa ganitong technique ni Sir na magturo kayo sa talagang I can say na talagang sasabog tong grupo to. Ito maganda lang kasi, tinuturo nyo kanina, nag-word of the God muna kayo. Yun ang pinaka nagustuhan namin sa asawa ko. Sabi rin naman ni Sir Radjan, Sir Radjan ni Ate. Kasi ang dami talaga namin nakita po sa Facebook, sa mga platform, na hindi na masabalis namin eh. Hyping lang. Yung soul mo, umaayaw. Oo, Hindi Totoo yan. hindi ko scope eh. So yun yung pinaka sa amin, Sir. Yun talaga yung bumenta sa amin ng asawa ko na, kailangan talaga natin yan kasi anak ko dalawang babae. Yeah. So parang sa akin, hindi mo sana takot ako sa anong mangyayari sa in the future. Pero syempre, sa mga sangat maaari, magawa tayo ng community ganito, kahit tayo, i-bombay natin hanggang mga content, talagang yun. Yeah. Ano to eh, may mangyayari talaga na in the future. Inuwala naman kami doon. Ayun lang po, na-share ko lang din. Nakakatawa ang dami Ano yan, sir, pag may videos? Ano yan? Doon ka na rin sa monetization, sa monetization ng Facebook, na makapag ka na, doon kami na-excite na pwede. Kasi talagang totoo yun, sabi ni Ate Ay, Alison Brandon, talagang kailangan mag-adapt. Yeah. Gusto namin mag-adopt, dami ng mga Marunong mag-post eh, kaso ang problema,